the house. Good morning, sir. Oh my God. Orange and lemon. Guys, Alright, napakagandang bungat. Okay. Sa Hercules, batiin natin mga kapatid. Good morning, mga kapatid! October 2 na nga po, mayan nga aga sa wikang kinaray. Sa ating mga kapatid, it's a fun Wednesday morning, lalo na ngayon. May pa-echo ako, lalo na po ngayong may maagang pa-jamming session tayo. Dito sa studio, kinikilabutan ako, grabe, di ba? Diba? Maaga rin tayong nakabili, Mama James, dahil ang ating kapatid na si Maui, game na game naman talaga yung nakikantahan. Oo, Nakasaya. naman. Kasama ng ating mga bisita. Alam mo, honestly, feeling ko I am not worthy, but still, what an honor and privilege to sing, of course, with Orange and Lemons, like Mama Dips and kumbaga, with the legends, ano. At super nag-enjoy ako sa aming performance kasi ito isa to sa mga all-time favorite OPM band natin nga, itong Orange and Lemons. At talaga namang dito nga sa Good Morning Kapatid, tuloy na tuloy ang Pasko at tuloy na tuloy pa ang fun. Legends, ano? Orange and Legends. Ganun, Ano ba diba? yan? Sakto, Orange and Legends. Living Legends naman. Living Legends naman, okay? Pero tama ka, Maui. At for sure, yung mga kapatid natin na team bahay dyan, nakikanta rin at hindi rin nagpahuli sa ating maagang pa-jamming session. At speaking of this band na kasama natin ngayon, mapapa-LSS ko talaga sa mga kantang pinasikat nila gaya ng Heaven Knows, Hanggang Kailan, at ako, parang yun, Yakap sa Dream na mas bagay siguro sa Good Night Kapatid, no? Pero favorite ko yan, Mami Chiki. Bakit sa mga yung mga nagtatrabaho sa call center, pwede? Pwede. Ay, nako, pero talagang kilig na kilig kami. Panahon namin yan. Mga Orig at Legend. Orig. OG. Ayan, at para tuloy-tuloy na ang fun and jamming session natin ngayong umaga, mga kapatid. Once again, Orange and Lemon! Usapan natin muna. Sandali. Sir Clem nandito. Oo Sir nga. Clem. Hello. Good morning. Marami tayong ganap, marami tayong mga bagong mga mangyayari in the next couple of weeks. Yes, October is yes. a big month for you. This year is a big year for us Uy. because we're celebrating our 25 years as a band. Oh my God. Talaga naman 2 years old pa lang ay kumakanta na. I love that. Pero alam mo, Mami Chiki, ito yung kasi they're gonna release an album, pero this is the first time they're releasing after 15 years again. Tama po ba, Sir Clem? Yeah, we released our fourth studio album in 2022. Yeah, and hindi namin masyadong na-promote kasi pandemic. So, continuing yung promotions namin before we create another one. And we just made a music video for our title track of the album, La Bulacania. Yes, sa Bulacan. We're paying tribute to our roots sa Bulacan. Saan ba kayo sa Bulacan? Baliwag, Laridel. Baliwag, ganyan. At kita sa music video, si Chelsea man. Taga Bulacan din. Bulacan. Taga Bulacan. Parang sakto namang nahintay si Chelsea, no? Para sa La Bulacania. It was meant to be talaga, no, sir? Pero- It's fake. Yes. Tama. Tungkol saan ba yung La Bulacania? Kasi di ba si Juan Luna may artwork din na La Bulacania? Exactly. Doon inspired yung song na yan. Ang talino talaga ng kapatid kong to! Pasensya na po, valedictorian po talaga namin. So ano ba yung kwento Ito ba ng La yun? Bulacania? Yun ba yung pinakita sa music video? Yeah, yung sa music video namin, hinighlight namin yung painting ni Juan Luna entitled Una Bulacania. And yan din ang inspirasyon ng aming awiting La Bulacania. Parang ini-imagine namin sino ba siya sa buhay ni Luna. So, yun, gumawa kami ng kwento, story about it. And we just challenge ourselves to write something na medyo may cultural note. On record, wala tayong alam kung sino siya. Meron na confirmed. pero, okay. Yeah, pero nalaman namin after we wrote the song. Mas gusto ko yata yung version. Nagtugma ba yung kanta nyo sa kanila sa nalaman yung identity? Well, medyo hindi pa natin alam kung ano siya sa kay Luna. Yung mystery doon, no? Yung mystery. Sir, at saan kayo nag-shoot nito? Kasi pinapakita po natin ngayon, this is the National Museum. Yes, we are the first artist to shoot in the National Museum of Fine Arts.
Kaya nabigla ako kasi alam ko, hindi pa yan ever nagawa. So to see, memorize ko to dahil this yung is mga anak ko historical. favorite dyan. So, eto sir, what was the feeling like? Kasi it was written, La Bulaqueña, and then the painting, and now you are, ang daming kumbaga parang espesyal sa kanta at album na ito dahil kayo rin ang first Filipino artist na nakapag-shoot dito. Sir, how do you feel about that? Well, masaya talaga kasi syempre kami, we weren't expecting naman talaga in the first place to shoot inside the National Museum of Fine Arts. And yung tipong we paid tribute na rin to the Una Bulaqueña painting. So for us, it was a parang what you call this? Satisfaction or parang ganon. It's an Fulfillment. honor and a Parang ganon. It's an honor. fulfillment. Yeah. To pay forward to our culture. Kasi sa album din namin, we paid tribute to Nicanor Abelardo. May version kami ng Bituing Marikit. Tapos yung isang tula ni Rizal, ginawa naming awit ni Maria Clara. Ay, ang ganda. From Noli Me Tangere rin naman yun, yung tula niya. So, yung album na yun, medyo makata siya. So parang we challenge ourselves. We want to do something different for our fellow Filipinos through our music. Galing! Gusto ko yung sabihin, that's how the legends do it talaga. Kasi, no, it's true. That's how the living legend. Hindi talaga kasi syempre, we grew up listening to Orange and Lemons and may pagkakataon talaga sa karera ng isang musikero or ng isang banda na pwede mo lang gawin ito. Kasi nababatay or naaanay na, Kapampangan, sorry, nahahanay na. Kapampangan, nahanay, oh. Kapampangan kasi ako, pasensya Pag na po. legend, inaanay na. sorry sir. Alam mo, na-excite ako. Pero di ba, saktong-sakto talaga that you're paying tribute to Filipino artists Sa as first well. time namin mag-record gumawa ng album na all Tagalog. Pero ano ba, may naging difference sa appreciation nyo or sa journey nyo dun sa album from 2 years ago? May nag-iba ba yung ibig niya sabihin para sa inyo? Since lumipas na yung ilang taon na rin, 2 taon na rin eh. I think, Oo nga. Ayan, or use the mic. Ayan na lang. what do you call this? It's okay, sir. It's okay, it's okay. What do you call this? May nabag feeling namin it's something that people can discover through the years. Parang yung ibang song namin na discover ng bagong henerasyon. So nag-hit uli. Kahit 20 years old na yung song. So I think that's the test of time. Yeah. So we feel validated. Perfect timing itong passion project ninyo. Kasi ang alam natin sa mga Gen Z, naghahanap sila ng kahulugan sa lahat ng ginagawa nila. Ng kabuluhan. They want meaning in things they do. So I think it's so timely. Ang galing ng timing nyo. Sir, pasample naman ng Heaven Knows. Parang talagang... Yes. Parang Orange and Lemons ang gusto kong buong Good Morning to Manila. Show. Buong show. Sobrang fan po ako. Ayan. Ayan. Ayun pala. Okay, there you go. Heaven knows, sir. Heaven knows? Opo, Yes, sir. Yun. Lapit eh. Meron po kami talaga dito sa Good Morning Kapatid mapagsamantala. Para na kayo Oo, nag-mini napapabayaan concert, ko. pasensya na po kayo sa amin. Pero talaga, it really just proves na grabe ang daming hits talaga. Yeah. Ng Orange and Lemons. And Sir Clem, let's talk about your upcoming 25th concert. Okay, you want to 25th anniversary. 25th year anniversary concert. To celebrate our anniversary, we're doing a concert on October 18 at Metro 10 Convention Center. This will be a 3-hour concert. We'll be playing, if not all, most of our songs from our 4 albums. We will be documenting our journey from the first album to 4th album kasi may tema siya, bawat album may tema. So yeah, we are doing this for ourselves and especially for our music fans, our true fans, old and new. So we are excited to do this. This is the first time na gagawin namin ito. When is this again, sir? October 18th, October 18. Okay. Metro 10 Calendar na. Convention Center. Yeah, we'll give you backstage pass. Sir, oh my God! Sir, ako, nasa TV yan, ha? Touch move. Mag-usap na kami ni Maui, ano yung jam natin sa concert. Nasa TV Grabe. yan. Game. Super
excited for all fans like ourselves, sir, kasi to have you on the show, ang agang pamasko nito para sa amin. Salamat for stopping Thank you by. very much. Salamat. Oo. Pero dyan lang muna sila kasi mamaya mapapakinggan pa natin ang kanilang isa pang special performance. Oo, pero for now, takamin muna natin sila. No? Ito pa yung mga ibang hinanda namin dito sa Good Morning Kapatid. Tulad na lang ito, time is money. Literal, dahil yan ang pumatok na business idea ng nakilala naming negosyante. Ang kanyang mga hit, Wooden Watch, sa kitang-kita. Galing nun. Ito naman po sa ibang issue, anak na drag queen itinakwil ng mga magulang. Paano kung gusto niyang makipag-ayos? Tugunan natin yan sa Payong Kapatid. At dahil midweek na po, may binisita na naman tayo isang pambihirang happy place. Silipin natin ang nakamamanghang contemporary ancestral house sa aking binisita sa may bahay. At mula naman sa Kantawanan, maghahatid naman siya ng pag-asa sa Bukang Liwayway. Ang nanay gagay ninyo sa pinakabagong Kapatid series na Ang Himala ni Ninyo. Kay Brosas, makakabonding natin live na live. Woo! At kasama si Kay, pupush pa natin ang fun this Wednesday. Ang rule lang, paunahan, pabilisan at pagalingan sa isang hanip na paligsahan ng ball in, ball out. Another round tayo ng kulitan sa ating palarong pampasaya. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. 84 days to go, Pasko na. Kaya naman sa mga nag-iisip dyan ng ireregalo sa Pasko, gift ideas, ang pamasko namin sa inyo dito sa Kitang-Kita Christmas Gift List. Isama nyo na sa inyong listahan ang Wooden Watch. Naku, yan po ang ibibida nating negosyo dito sa Kitang-Kita. Ano ang kaya mong ialay para sa bayan? Para sa scholar na si Kelvin, literal na oras ang kanyang kayang ibigay. Dahil yan sa kanyang astigin na brand na kung tawagin ay Binara. Ito ang kanyang wooden watches na ginawa at dinisenyo dito mismo sa Pilipinas. Nagmula ang konsepto ng i-flex ni Kelvin ang kanyang napiling wooden watch sa ibang bansa. Bagamat kinaaliwan ito ng kanyang mga kaklase, laking panghihinayang nila na hindi ito gawang lokal. Dito na naisipan ni Kelvin na simulan ang negosyo gamit ang kanyang ipon na 60,000 pesos bilang puhunan. Gaya ng mga punong nara, ang kanya raw mga relo, simbolo ng tibay ng dibdib at puso ng bawat Pinoy. Live nating makakasama ang owner ng Binara na si Kelvin. Kelvin, good morning! Good morning, Salamat kapatid. sa pagsama sa amin, Kelvin. Pero una sa lahat, kwentuhan mo kami, nabanggit natin nung kanina, ang puhunan mo nasa 60,000 pesos. Yes po. At estudyante ka pa nun. Yes po. Okay, so paano mo pinaikot yung 60,000 pesos? Saan mo inilaan? So actually, nung sinimulan ko yun talaga yung business ko, naisip ko back then na yun nga, gusto kong gumawa ng parang something na nakatulong rin sa environment and like may inspiration talaga or nakapag-inspire. So, yung ginamit ko yung 60,000 pesos, more of sa savings ko po yun, is nakapaghanap rin ako ng different potential supplier. So, mostly po, napasok siya sa actual products po natin dito. And then, may ibang part doon na parang more on nasa promotions na, dati nasa mga Facebook ads. Kasi nag-start naman around 2019 eh. So, back then, hindi pa ganun kalakas ang e-commerce. Right. So, parang more of talagang kailangan pag-aralan, kailangan mong ilabas talaga yung brand mo, yung mga produkto mo sa online. Kasi syempre back then maliit lang talaga yung scale namin. Tama. Kaya yun po talaga, yung products at saka yung online marketing. Ang gusto kong malaman, estudyante ka nun. Ilang taon ka nun nagsimula ka? This was back in sa 2019 kami start nag-launch, pero 2018 ko siyang naisip yung idea. Na-conceptualize, So, I think nasa 22. 22, okay. Medyo may kabataan pa at 22 years old. Hindi ka ba natakot sumabak nun sa negosyo? Kasi madalas, pag mga ganyang edaran, iisip natin magtrabaho na muna, maging empleyado. Bakit ikaw naisipan mo magsimula ng negosyo? So, nung time po kasi na to, yun nga, nag-aaral pa po ako and naisip ko lang na medyo mas may konting free time ako and nung time talaga na yun, balak ko nang maging eventually, gumawa ng sariling business. So, yung family background kasi namin is yung tatay ko po, negosyante, may mga auntie, uncle po ako na may sariling mga business. So, naisip ko before na gusto kong eventually magkaroon ng sariling business or mag-run ng business. Kaya, why not? Practice pa lang ngayon, start na tayo. As in,
okay lang naman for me back then kung hindi siya naging Mag-fly, successful, oo. kung natalo yung business. Kasi syempre for me, yung important back then talaga is learnings lang din. Tama. Okay, isa-isahin na natin yung mga relo mo. Saan ka nagsimula, Kelvin? Ano yung pinakaunang modelo? Meron ba tayong sample dito? Actually, yung pinakaunang modelo namin is ito. Ayun. Ang tawag dito ay ang Classic Dusk. Ang ganda. And ito po ang Classic Dawn. So pareho po dito Dusk sa and dalawang... Dawn? Yes po. Oh. So pareho po dito sa dalawang to is unisex po sila. Pwede siya panlalaki, pwedeng pambabae. At ito yung parang medyo classic model. If napansin mo, very minimalist. Very clean lang yung features niya. And ito po yung cheapest models rin namin. So magkano ito? So this is 2,790 Uy, ang mura nun, benta ah. namin. Oo, pero Opo. for 2,000 pesos or less than 3,000 pesos, ang sosyal ng tignan ng relo mo. Di ba? Pwede bang subukan? Yes, definitely Ito na, kinukuha po. ko na. So malamang susubukan ko Definitely na. po. Pero may isa pa tayong kapatid dito na gusto ring subukan yung mga relo ninyo, si Maui. Oh, yes! Nako, Maui, Jess, lakas hindi lang makasosyal. subukan gusto kong gawin. Magmamind din ako dito. Bibilid, Hi, good morning. Wow, ang ganda. Good morning Pero po, ito, kapatid. Kelvin, ito ba igawa talaga sa Nara? Kasi ang pangalan ng inyong produkto ay by Nara, di ba? So, hindi po siya gawa sa Philippine Nara kasi Philippine Nara po ay endangered po na Ayun. tuno. Pero ginamit po namin yung name na Nara as part of yung brand name kasi gusto namin i-signify talaga yung pagka-Pilipino niya, pagka-durable niya, and pagka-high quality rin niya. Okay, so ano-anong klase yung mga wood ang gamit niyo? So if nakita niyo po dito sa mga different products namin, iba-iba po yung mga kulay nila, iba-iba po yung mga may konting texture, ganun. So iba-iba kayong klaseng kahoy yung gamit namin. So for example, ito is sandalwood. Okay, Meron sandalwood. kami iba lighter na olive wood, may iba na acacia wood, may Yes. iba na walnut wood. So Oo, iba-iba po siya. So, hindi ito, your woods, hindi nyo yan kinukulayan or dinaday? Hindi po siya Kumbaga, this is dinaday. their natural Yes. color Yes. and texture. Ang Opo. ganda. So eto, Kelvin, lahat to ay from overseas ninyo pinapagawa o locally? Paano ba? So, in terms of the watches that we have here, overseas po siya ginagawa, pero ako po yung nagde-design. So, I Ayun. work with the factory overseas para ma-produce rin nila kasi sila yung mas may kakayahan. Pero eventually, yung dream talaga namin is mapagawa rin siya dito sa Philippines. Okay. Nice. O Jess, maliban sa watch, meron Yan. din silang mga bags. Yes. Wow, ang cute naman nito. Nag-venture, bakit naisipan nyo mag-venture na into other products? So actually, me and my girlfriend back there, but now fiancé. Wow! Wow, congrats. So, she's also In here. time, naging fiancé. Yes. Ay, Oh, ganda na, So, ganda she na. was helping me po talaga doon sa mga relo po namin and siya yung tumutulong sa mga, let's say, sa marketing. So, naisip na lang din namin na paano pa kaya namin i-grow tong business po na to. So, naisip niya na mahilig kasi siya sa mga fashion, sa mga bags. So, naisip niya, why not try natin gumawa ng local bags po talaga. So, these bags over here, we have 5 different colors, one Yes. main design. Right. Made na po siya dito sa Philippines with Philippine top grain cow leather na po siya. Right. Tapos, syempre, in line with the branding rin ng Nara, gusto namin i-make sure na medyo magka-unique siya. So, Ganyan yung handle. wooden yung handles po niya. Wait, what's your fiancé's name? Si Gia po. Gia, Gia, kudos sa'yo. congrats. Galing, Gia, ang galing. ganda ng mga Oo. designs mo. Magkano yung mga bags naman, for example? So, for these bags, all of these are 4,290 pesos po. Not bad. Okay, pero sa kanina sa relo, nabanggit mo ito yung cheapest ninyo ngayon at Yes. less than 3,000 pesos. Ano pa yung mga, ano yung top line natin? So, yung top line namin are yung men's watches namin na Ang ganda nito. tawag na chronograph. Ang ganda, Ganda oh. niya. Ito, na. tsaka yung suot ko po dito Oo. is 4,290. So, 4,200? Actually, pwede 4,290. nga. Ang ganda. Tsaka kahit yung suot ni Kelvin, ang ganda Ang din. ganda Ang rin, ganda no? ng contrast. So, Kelvin, pwedeng pakihubad? Susuotin ko lang. definitely Kelvin, pwedeng po. pakihubad? Definitely po. Check ko lang. Pero totoo. Meron ba Alam ako mo, dito? seryoso type ni Ito. Jess. Type niya yung watch. Ang ganda. Ang ganda. Love it. Eto. Tsaka Ito nga maganda Maui, rin dito. alam mo na, ha? Oo, sa birthday mo. May tayong pa Anong ako. birthday? Christmas? Ay, talaga ba? Ay, anong Christmas? Undas? Undas yung regalo. Pero alam mo, nakikita ko rin dito sa ganitong style, kahit Ganito. mag-beach ka, maganda siya for, Pwede. di ba? Perfect. Kasi Opo. minsan feeling mo yung mga metal or yung mga watch na silver, masyadong mabigat pag Right. beach. So ito parang sakto siya sa mga Magaan ganung klase. lang. May Yeah. iba bang klase Gaan. ng pag-aalaga dapat? Since this is wooden, nasanay kasi tayo sa leather o Tama. di kaya sa metal. Yes, tama. So actually, hindi po siya, yung pinaka-don'ts namin is hindi po siya waterproof. Okay. So hindi siya pwedeng kasama maligo, Tama. kasama Right, right, swimming. Yes. Pero pwede naman, okay lang naman kung nabasa siya pa unti-unti. Like let's say, ulan, sweat, Oo. punasan mo lang siya konti. It's more of to protect lang and make sure na magtatagal talaga yung watch. Pero kung Yes. nabasa siya, hindi naman siya agad masisira. Masira. But besides that naman po, it's like, pag may steel ka na watch or leather ka na watch, hindi mo naman siya parang basta-basta itatapon or itatamaan. So, Okay. in that aspect, very much similar yung watch care po natin. Basta alagaan mo siya ng maigi,
Huwag mo siyang ihahampas lang ng gano'n. Right. Okay, Ingat, Kev- ingat. Save Kevin, lang sorry, po siya. curious lang ako. Did you mention na pwede kayong i-customize also? So, we do have custom engraving at the back. So, we Ah, can okay. create Custom engraving. engraving, May yan. mga pangalan ng mga tao dito sa likod. Or May dates addition, even, Dates. di ba? pwede, may Oo. additional yon. May additional po, opo. Okay, wag ka na magpapa-engage pag ako Oo. mag-regalo. And ayan. We also have done some, let's say, corporate watches before. So, mga corporate Christmas Giveaways. gift, giveaways. Pwede siyang customize Speaking din po. of Christmas gifts, ayan, I'm sure yung mga kapatid natin excited na kung paano nila mabibigyan yung kanilang loved ones ng ganito ka-special na regalo. Imbitahan natin sila, Kelvin. Yes po. So, actually, we do have our online website, bynara.com. Doon nyo po pwedeng bilhin ng mga products namin. And this coming Christmas, we will definitely be having our Christmas promos also as we get into like November and December. So, mga up to 20%, 25%, ayun yung pwede nyong i-expect rin from us. I love that. Ayan, nahihirapan na kami mamili dito ni Maui. Nagpupulungan na kami kung anong mas magandang bilhin. Alright, again, maraming salamat, Kelvin ng By Nara. Thank you, Thank you so Kelvin. much. Thank you, Jess. Thank you, ma'am. Thank you so much. Isa siguro sa mga pinakamasakit na maaaring maranasan ng isang anak ang itakwil ng magulang. Yan ang pinagdaraanan ng ating letter sender ngayon na hindi raw tanggap ng LJ, unang-una, salamat sa iyong sulat. Talagang maintain your dignity. Alam mo na ang sarili mo, 21 years old ka na, pero nakakalungkot na talagang ganyan ang nangyari sa iyong pamilya. So, eto siguro ang payo. Ito, base sa pag-aaral, merong mga ibang apat na approach na pwede mong gawin kung papaano mo ba siguro bubuksan ang pag-iisip ng iyong mga magulang. Unang-una, engage them in education. Yung subukan mong turuan tungkol sa LGBTQ dahil maraming mga bagay na hindi nila alam, na hindi nila naiintindihan ng tama. Subukan mo baka madaan sa magandang at malumanay na pag-uusap at pagtuturo. Pangalawa, pwede namang i-avoid yun na lang. Subukan mo na yung relationship niyo is don't ask, don't tell. Basta hindi nyo pag-uusapan pag kayo ay magkakasama. At least meron din kayong pwedeng relasyon, di ba? Marami naman kayong pwedeng pag-usapan. Paborito nyong pagkain, yung mga bagay na gusto nyong gawin together, mga ganon. Pangatlo, pwede rin i-confront mo. Talagang tanungin mo na, Tay, Nay, ano ba talaga ang problema? At tignan ninyo, baka maayos sa ganung paraan. At yung pang-apat, ito siguro yung pinakamahirap, pero baka pinaka-realistic is accept mo na lang na ganun talaga. And live with the idea na hindi kayo ever magkakasundo. Di ba? Oo, Mama. Hindi talaga natin mapipilit ang mga bagay. Meron po talaga mga bagay kahit sa pamilya, most especially pag pamilya mo. Hindi nagkakatugma yung mga gusto nyo sana. At while gusto ni LJ, hindi mo rin talaga mapipilit ang magulang mo, LJ. Ang pinaka-best na mangyari dito, if you really wanna continue on as a drag queen, papanindigan mo yon, hihintayin mo ang panahon na magiging accepting ang pamilya mo. At kung hindi man dumating talaga yung panahon na yon, ipagdadasal mo na lang talaga. Kasi pag pinipilit yan, Mami, lalo mo yan siyang pipilitan, lalo silang Pero yung sinasabi mong time, tama yan kasi ngayon, di ba, natatanggap na sa lipunan na talagang art form itong drag. Dati naman, hindi. Tapos I think Justin swerte din siya na meron na siyang community where he feels he belongs. Kasi siguro mahalaga din yun na naghahanap ka ng tao nakakaintindi talaga siya. Unang-una, na-trigger ako nung sinabi niya na kinahihiya daw na meron silang baklang anak, no? For sure, masakit yun. Una-una. So, kahit hindi sa community, ng LGBT community mismo, even just with a trusted friend, sana meron siyang mga ganon, di ba?
Because it's very important na i-process niya yung mga emotions na yan. Yeah. At ma-feel din niya yung love and acceptance ng iba, di ba? Unconditional love and acceptance. Naku, kung makahanap siya ng Oo. kamag-anak na gano'n, mas Oo. maganda pa. Kasi mahirap yung sa magulang, iba talaga yung dynamic. Pero kapatid, o tito, tita, na nakakaintindi sa kanya. Pinsan. Yan. Very nice. Maraming salamat, LJ, sa iyong sulat. At thank you, Mama Chiki, kasi ang dami na naman natin mga kapatid ang nagbukas ang isip dahil sa mga pinayo mo. At eto naman po, mamaya, bukod sa kanyang kaabang-abang na scene bilang si Nanay Gege sa Himala ni Nino, naku, hindi rin natin palalampasin pa ang araw na ito without hearing her voice. Kay Rosas herself, live na live po sa studio. At sa ating palarong pampasaya, naku, itong dalawang to. Aha, pabilisan na naman ang labanan. Siguraduhin lang na in lahat ng diskarte para hindi ma-out at matalo. Abangan yan mamaya. Kaya huwag kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik ang Good Morning Kapatid. Usapang property naman po tayo. Hanggang saan nga ba ang karapatan ng mga tagapangalaga ng lupa? Yan ang sasagutin ni Atty. Buko sa Legal Bato. Marami sa mga kapatid natin sa probinsya ang umaasa sa pagiging caretaker o tagapangalaga ng isang property o lupain, lalo na kung ang employer o ang may-ari ng lupa ay nasa malayong lugar. Kaya po sa oras na sila'y magretiro, may maaasahan ba silang kabayaran sa kanilang serbisyo? Gaya na lang ng kasong inilapit sa atin ni Walter Expectacion. Matagal na pong nagbabantay ang mga magulang ko sa malaking lupain ng Kuprahan. Halos 35 years mahigit na po. Matanda na po sila ngayon. May makukuha po ba sila na kabayaran o parte sa tagal nilang pangangalaga sa lupa? May nararamdaman na po kasi sila hindi na nila halos makayanan lahat sa sobrang laki ng Kuprahan. Baka po kasi bigla silang palayasin, wala silang mapuntahang sariling bahay. Ang kanyang karapatan sa lupa na kanyang binabantayan sa matagal na panahon ay depende kung siya ay agricultural tenant o yung tinatawag na kasama o kung ano man ang kanilang naging kasunduan. Ang agricultural tenant o kasama ay yung pong nagsasaka ng lupa personally at siya po ay kausap ng may-ari o binigyan ng kapangyarihan ng may-ari ng lupa na sakahin o uupahan po niya ang lupa base po sa kanyang ani. So ang bayad po niya ay bahagi ng kanyang ani. Ito po ang tinatawag na agricultural tenant. Pero kapag po ang taong nagbabantay ay pinatira lamang sa lupa at hindi naman po siya nagsasaka, ay hindi po siya maituturing na agricultural tenant. Ngayon po, wala pong parte ang agricultural tenant sa lupang kanyang sinasaka. Maliban na lang po kung ang kanyang lupang sinasaka bilang tenant ay naging bigay sa kanya ng gobyerno bilang isang land reform beneficiary. Ngayon, kung siya po ay hindi naman land reform beneficiary, siya po ay agricultural tenant lamang, wala po siyang karapatan sa anumang bahagi o parte ng lupa na kanyang binabantayan o sinasaka. Pero pag binenta po ang lupa ng may-ari, wala din po siyang karapatan na magkaroon ng share sa pinagbentahan. Ang karapatan lang po ng agricultural tenant sa lupang kanyang sinasaka ay yung pong tinatawag na security of tenure, kung saan po hindi po siya maaaring mapaalis sa lupang sinasaka niya kung wala pong sapat at legal na dahilan. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Atty. Buko. At eto na po, mamaya, bawal ang lalamya-lamya at babagal-bagal. Pabilisan at paunahan na naman tayo sa Palarong Pampasaya. At sa ating loading sikat, tawanan, kulitan, plus may bonus pang kantahan. Kasama si Kay Rosas. Mamaya-maya lang yan. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang
Good morning, kapatid! At nanonood pa rin po kayo ng Good Morning Kapatid. Ikalawang araw na ngayon ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. At isa nga sa mga maagang nagpasa ng kanyang kandidatura ang re-electionist na si Senador Amy Marcos. Makibalita tayo kay Dave Abuel na nakabantay ngayon sa Manila Hotel. Dave, kumusta ang second day ng filing? Just bandang 8:30 kanina dumating ang convoy sakay si Senator Amy Marcos dito sa Manila Hotel para maghain ng kanyang Certificate of Candidacy bilang re-electionist sa 2025 midterm elections. Pagdating ng senadora, sinalubong na agad siya ng kanyang mga taga-suporta. Bitbit nila ang mga makukulay na windwheel na sinabayan ng tugtog ng banda. Sa Quirino Grandstand pa lang, bumaba na ng van ang senadora para salubungin ang kanyang mga taga-suporta. Alas 9 ang unang nakaschedule na pagdating ni Marcos para maisumite ang COC. Pero ayon sa kanyang staff, mabilis natapos ang misang dinaluhan niya sa isang simbahan sa Maynila, kaya dumiretso na sila agad sa Manila Hotel. Jess, tumagal din ng ilang minuto ang paglalakad ni Senator Amy sa tapat ng grandstand bago narating ang perimeter ng Manila Hotel. Anumang oras ay matatapos na ang proseso ng pagsumite niya ng COC. Jess. Okay, tututukan pa natin kung sino pa yung iba maghahain ngayong araw. Maraming salamat, Dave Abuel. Kasi yung gabi niya, Sa sa iba niya pagsisimula naman ng Himala. Kasama siyang nagbibigay ng saya sa ating umaga sa pinakabagong kapatid serye na Ang Himala ni Nino. Nanay Gege herself, ladies and gentlemen, Kay Brosas! Woo! Kay Brosas! Grabe nga. Grabe naman! Wala akong gana! Isa pa nga! Mga kapatid, Kay Brosas! Pahingahin muna natin. Paano ba? Hindi! Gusto mo, ulitin ko ulit, mabaliktad na. Okay, is it Nanay Gege or Mamay Gege? Mamay. Mamay Gege. Gege. Pero kasi yung Mamay, di ba, kadalasan sa Pilipino, yan ay galing sa Bicol, Mamay. Pag sa nanay or sa lola. Okay, kasi Miss Kay, alam mo ba na lahat halos na na-interview po namin dito na parte ng cast ng Ang Himala ni Nino, kapag tinatanong, paano kayo sa set? Ganyan. Parang sino yung paborito nyo na kayo pong laging sinasabi? Talaga ba? Asan ang proof purchase? Teka lang, let's watch this. Ay, wala. Alam ko naman din yung dala ng isang Kay Brosas. Pero ikwento natin, paano nga ba kayo sa set ng Himala sa Nino? Ganito din. Ganyan, di ba? Oo, kailangan kasi masaya, di ba, sa set? Kasi nadadala yun eh. Sa screen, if ever live man yan, live shows tulad ito, or performances, or even teleserye. Kailangan yung bonding, authentic. Wow! Wow! I guess more so dahil yung ganitong klaseng programa, Himala ni Nino, medyo lighthearted pero may kapupulutan. So kailangan ata offset, ganun din kayo. Exactly. At syempre, yung di mawala yung comedy, syempre, di ba? At saka siguro, kaya din ako nandito. Uy, hindi. Siyempre, kailangan din ng ganda at ganda ng boss. Tama na. Na-record nyo ba yun? Kumakanta po ba kayo dun sa mismong kwento, do you have to sing also? Kasi ang ganda ng boses, di ba? Thank you. Pero actually, yung character ko dito is, dati akong Japayuki. Oh, kami ni Lilet. okay. So, performers kami. So, nagpa-perform din kayo sa Before. Tapos nasa Bukang Liwayway na kami. Doon na kami nagnegosyo and everything. Pero ano bang asa? Ano bang kwento? May backstory ba si Mamay? Meron, oo. Surprising. May love interest mo siya? Nag-request ako. Inindihan ako agad-agad. Sabi, no love interest dito. Wala. So ano nga bang kwento ni Mamay Gege? Abangan nila yan. Ayan. Pero ang maganda rito is lahat kami ay, kumbaga lahat dito ng characters, mayroong talaga, may shining, shimmering May spotlight, may moment. Yun yung maganda, di ba? Hindi lang nakatutok sa isang ganito. Every month or every week, I'm sorry, connect me if I'm wrong. Meron kaming mga special guests na bibisita sa Bukang Liwayway, na matutulungan ni Nino, parang ganun mangyayari. So, hindi lang to yung
kami lang cast ang involved. So may mga special guests kami. Speaking of Nino, ano yung masasabi mo tungkol kay Zion? Ay, napakahusay na bata. Kasi kami ngayon ang close. Kasi wala siyang choice whether he like it or else. Kasi, Kami ko na talaga pulot. I know, Connect me if I'm right? wrong at whether he likes it or else. Or else. Kasi nga, sa aking panandalian, iiwan ni Lilet yung kanana. Panandalian lang naman. Sa akin, bale magiging ano lang din ako. Pangalawang ina, in a way. Ayun. Ayun. Kaya gano'n. Kaya lagi kayo magkikisaya ng bata. Kasi yun nga. Pero ito, ano din, ang dami nyo rin veteranong kasama. Bukod pa sa'yo. Sir Freddy. Bukod pa sa'yo. Teka lang, hindi ko lang matuwa ako. Yun na nga. Alam mo, hindi, Sorry, nakita mo, Miss Kay, sorry. hindi ako nangahas magsalita. Okay lang. Tanggap ko na mag-25 years na ako sa showbiz. Wow! Hindi halata. I know, right? Alright. Ayan ang pinaka-importante kasi ang ganda-ganda mo pa din talaga. Ano ba naman? Nag-lip tint lang ako. Talaga ba? Para pa-birthday, para may patribute sa'yo. Hindi. So, ako na lang siguro po, sa 25 years ng pag-aartista, marami na tayong nagawa. And kadalasan, minsan yung isang character halos pareho ng iba, naiiba lang ng konti. How do you define naman po si Mamay Gege, yung kaibahan naman niya from the other roles na nagawa po ninyo? Actually, sa teleserye, hindi lang ako talaga masyadong visible sa teleserye. Konti lang yung nagawa ko. Pero hindi naman sa pag-aano, pero ito yung pinakamalaking role na naibigay sa akin. Thank you, TV5. Thank you, Cornerstone. At saka, pero dito kasi, ito yung halong may drama, may iyakan, pero may comedy. Tapos, ang maganda is family-oriented yung itong teleserye na I think kailangan natin ngayon sa panahon ngayon. 'Di ba? Yung ibalik natin yung mga pamilya, yung mga values and everything. Wow, ang lalim. Saka sabi nga natin yung serie na iimbitahan mo yung mga anak mong panoorin. Yes, sabay-sabay yung pamilya. At saka feel good siya. Yung naramdaman kong vibe sa inyong lahat na nagpunta po dito, pa isa-isa, pa dalawa, feel good siya. At ngayon, talagang nasemento yun sa hearts namin. Kasi nga, all this time, ang binabanggit nila, ay, ang saya po ang kasama ni Miss Kay Brosas. Imumontage Happy birthday po pala. Tama. Pala today. Okay, imbitahan natin. Ating mga kapatid. Yes, ito, camera ko. Ayan. Maraming salamat po. Unang-una sa mga nakapanood na kasi ang saya-saya ng mga feedback. Maraming salamat. Ang himala ni Nino everyday po, Mondays to Fridays, 11:15 po ng umaga bago mag-Itbulaga. At abangan niyo ako buong araw. Dito ako matutulog sa TV5. Oo, ang dami kong gagawin, ang dami kong labada. Daming ganap. Oo. Daming ganap. Ang dami kong puntahan. Itbulaga, andyan ako, abangan nyo. Ayan. Yun lang po. Maraming po salamat. God bless. At patuloy lang po sa pagsuporta. Again, kakaiba, para maiba lang po tayo ngayon sa mga teleserye. Ang himalayan ninyo, napakahusay ng batang si Zion. At lahat ng cast. At si Direk and everything on it. Ay, pati yung mga guard. Sa labas ng TV5. Thank you. Okay, maraming salamat. Kay Brosas! Nag-iisa ka talaga, Mama. Nag-iisa talaga. Salamat. Ito mga kapatid. Mamaya, pabilisan at paunahan tayo. Kasama pa rin si Kay Brosas sa ating palarong pampasaya. Abangan natin yan. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Seryoso na sila, nagtanggalan ng sapatos dahil tuloy-tuloy lang ang saya at kulitan dito sa Palarong Pampasaya! In or out para sa mechanics ng ating game, panoorin niyo po ito. Palarong Pampasaya. Ball in, ball out. Mechanics. Team Dimples, makakabawi na kaya sa Team Justin? Sa larong ito, kailangan lang buksan ng first player ang unang cup para kunin ang bola sa loob. Kapag nakuha na ang bola, ay ililipat na ito sa susunod na cup at saka tatakpan. Babalik siya sa linya at kailangan i-high five ang next player na siya namang gagawa ng task. Ang team na makakuha ng huling bola at maidala ito pabalik sa team ang siyang panalo.
Kasama ni Dimple, si Jester at si Mondi. At kasama naman ni Justin, si Maui at si JV. Papilisan ng Steffi. punto. Ready? 3, 2, 1, let's go! 1, and back up, back. Ayan! Ayan, back! Tap! Very good! Very good! Ayan! Tap! Uy, nauuna ang Team Justin! Ang bilis na Team Justin! Go! Go! Let's go, Maui! Maui versus Jester! Eto na! Napakadapit, pero ang nanalo, Team napakalapit. Ang galing, ha? Yes, that's one. Wait lang. Olympics, instant replay tayo. Yung ganon. Nauna na yung kamay. Gusto ako sa peripheral mo. Oo, lala. Pero ito masasabi ko, napakalapit. Good game. Okay. Good game. Congratulations, good game. Congratulations, Oy, guys. congratulations, Maui! Maui, congrats. Pag pala kayo magka-team. Congrats. Joan, Mateo, Belo Cruz. May 500 pesos for the first job. Congratulations. And that is it para sa ating All Good Lang Wednesday. 84 days na lang po, Pasko na. At isang magulang umaga ang naitid namin sa inyong mga tahanan. Kapit-kapit po tayo bukas mga kapatid at susunod na ang Frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Yan, keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid!